Sa mundo ng politika, may isang proseso na kayang magpabagsak kahit ng pinakamakapangyarihang leader. Ito ang impeachment. Hindi ito simpleng legal procedure. Ito ay laban ng kapangyarihan, tiwala at katotohanan. At sa video po na ito, tatalakayin natin ang top 5 most controversial impeachment cases sa buong mundo. Mga kwentong puno ng tensyon, galit at pagbagsak ng mga leader na minsang kinatakutan at minahal. Noong 2016, sa Brazil, isang makasaysayang pangyayari ang yumanig sa bansa. Si Dilma Rousseff ang unang babaeng presidente ng Brazil. Siya ay naharap sa impeachment. Ang dahilan? Budget manipulation. Pero para sa kanyang mga taga-suporta, ito ay hindi simpleng legal case. Isa raw itong political attack. Habang ang bansa ay nahahati, libo-libong tao ang nagprotesta sa kalsada. Ang iba ay sumisigaw ng hustisya, at ang iba naman ay humihiling ng kanyang pagbagsak. Sa huli, siya ay tinanggal sa pwesto. Pero hanggang ngayon, nananatiling kontrobersyal ang tanong. Hustisya ba ito o politika? Sa South Korea, isang iskandalo ang sumira sa tiwala ng publiko. Si Park Geun-hye, ang kauna-unahang babaeng presidente ng bansa. Siya ay nasangkot sa isang corruption scandal. Hindi lang simpleng korupsyon, kundi impluwensya ng isang pribadong tao sa mga desisyon ng gobyerno. Habang lumalalim ang investigasyon, lumabas ang galit ng mamamayan. Milyong-milyong tao ang sumali sa mapayapang protesta. Bitbit ang mga kandila sa gitna ng malamig na gabi. Ito ay tinawag na Candlelight Revolution. Sa huli, siya ay tinanggal sa pwesto at nakulong. Isang malinaw na mensahe mula sa mga tao. Walang sino man ang nasa ibabaw ng batas. Sa United States, isang impeachment case ang nagulat sa buong mundo. Si Bill Clinton, siya ay naharap sa impeachment noong 1998. Hindi dahil sa politika o digmaan, kundi dahil sa personal na iskandalo. Isang relasyon na nauwi sa kasong perjury o pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. Ang media ay halos araw-araw siyang laman ng balita. Ang bansa ay nahati. May mga nagsasabing personal na buhay ito, walang kinalaman sa trabaho. Pero may iba ring naniniwala na ang isang leader ay dapat maging huwaran. Sa huli, nanatili siya sa pwesto.
Pero ang reputasyon ng politika sa Amerika ay nagbago magpakailanman. Isa sa pinaka-kontrobersyal na leader sa modernong panahon, si Donald Trump. 2 beses siyang na-impeach. Una, dahil sa issue ng Ukraine. Pangalawa, dahil sa isang pangyayaring yumanig sa buong bansa, ang Capitol Riot. Isang araw na nagpakita ng matinding pagkakahati ng Amerika. Para sa kanyang supporters, siya ay biktima ng sistema. Para sa kanyang kritiko, siya ang dahilan ng kaguluhan. At hanggang ngayon, ang kanyang impeachment cases ay nananatiling isa sa pinaka-debatable sa kasaysayan. Bumalik tayo sa Brazil. Si Fernando Collor de Mello, dating presidente, ay inakusahan ng malawakang korupsyon. Siya ay nangakong lilinisin ng gobyerno, pero siya mismo ang nasangkot sa iskandalo. Habang lumalaki ang galit ng publiko, nagkaroon ng malawakang protesta. Mga estudyante, manggagawa, at ordinaryong mamamayan ay nagkaisa. Sa sobrang pressure, nag-resign siya bago pa man tuluyang matapos ang impeachment process. Isang malinaw na tagumpay ng mamamayan laban sa kapangyarihan. Sa bawat kwento, isang bagay ang malinaw. Ang impeachment ay hindi lang batas. Ito ay salamin ng tiwala ng tao sa kanilang mga pinuno. Kapag ang tiwala ay nasira, kahit ang pinakamataas na lider ay maaaring bumagsak. At sa huli, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa opisina. Nasa mga taong handang magsalita. This is Life and Things, where stories of power, people, and truth come alive. See you on the next video. Thanks for watching.